financier dyan sa rally na yan. Patay na! Nabuko na po, mga bossing chipamo, sir. Patay na. Duterte ang pasimuno ng rally, mga kababayan, mga boss chipamo, sir. Kaya nga po kung nakita nyo, yung unang ano natin, yung unang ipinakita po natin doon sa Mark Ramos channel, yung kay Marcoleta, lahat po, yung buong speech ni Marcoleta, mga boss chipamo, sir. Ano? Yung buong speech ni Marcoleta, mga bossing, ay lahat po political. Kaya po, mga kababayan, si bossing, eto, Totoo. Huwag po nating kalilimutan. Kaya kahit na sabihin niya, ipaalala niya na hindi pagpapababa sa Pangulong Bongbong Marcos yung kanilang ginagawa, alam at halata naman natin yung mga yan, mga boss. Di ba? Kaya nga, yung impeachment ho, mga bossing, di ba nagsalita, eto din po, si Sir? Anong sinabi? Madaming problema ang Pilipinas. Madaming problema ang Pilipinas. Bakit uunahin pa yung impeachment? Naknang tokwa, sir. Hindi niyo po ba alam na ang pinaka problema ng Pilipinas ay korupsyon? Kaya po yung pera ng bayang Pilipino o yung pera po na dapat po ipangpapagawa ng mga proyekto na makapagpapaunlad at makapagpapabilis ng pag-unlad ng Pilipinas, wala. Ninanakaw. Na imbis na sana ho, yun sir ay mapapabilis ang pag-angat ng Pilipinas, hindi napupunta sa bulsa ng iisang tao, boss. Tapos sasabihin nyo, hindi impeachment ang problema. Hindi impeachment ang pangunahing problema. Yun ang pangunahing problema ng Pilipinas. Corruption. At yan ang dahilan kung bakit gustong imbestigahan, tignan, no, ang vice-presidente. Pakinggan ho natin si Sir. Kasi sinasabi nila hindi daw pagpapababa kay Pangulong Bongbong Marcos yung ano nila. Yun yung pambungad. Pero doon po sa mga kilos nila, sa mga sinasabi nila, pati doon sa Net 25 nila, gigil na gigil kay Pangulong Bongbong Sapagkat karapatan ng bawat isa na malaman kung ano ang totoo. Huwag po nating kalilimutan, buwis ng mga mamamayan ang ninakaw ng mga korap. Opo. At eto, sir, kung maalala mo, di ba? Sumisigaw ka niya, buwis ng mamamayan ang ninakaw ng mga korap. Sa impeachment, buwis ng mamamayan din. Yung gusto naming malaman kung nilustay ba ni Vice Presidente Inday Sara Duterte. Pero ano sinabi nyo? Hindi dapat unahin yun. Madami pa daw na mas mabigat na problema ang Pilipinas. Ano ba talaga, sir? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, kung maalala nyo, ano sabi ng ombudsman? Yung mga salin ng mga politiko, wala. Pinahirapan ang mamamayang Pilipino para masilip, makita, malaman, sir. No? Bakit po walang transparency and accountability na rally kayong ginawa noon? Yung kay Joel Villanueva? Di po ba? Ano yung kay Joel Villanueva? Nagulantang tayo, bigla na lang nating nalaman, wala na palang kaso si Joel Villanueva. Gulat tayo, di ba? Transparency po ba ang nangyari nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Parang hindi naman, boss. Mga formally, bakit wala kayong mga rally noong panahon na yun? Bakit ito? Nandito kayo. Ngayon, kung kailan inilalatag po ni Boying Remulla o lahat po ng magiging balita dito o lahat po ng mangyayari dito sa ombudsman, ibabalita po namin sa taong bayan. Maya't maya, minuto, merong interview si Boying Remulla para lang mailatag yung transparency. Ang Pangulong Bongbong Marcos, ito inilabas sa inyo lahat, 15 na nangungunang mga construction company. Hindi ko sinasabing lahat yan may anomalya. Yung isa nga dyan na construction company, wala daw silang flood control project o walang ghost project.
maganda lang yung asawa niya. No, di ba? Inilatag ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Yung nakita na merong mga katiwalian, naglagay ng website. Isumbong mo sa Pangulo. Tapos dito kayo sisigaw, transparency. Ginagawa na po ng gobyerno. Dapat, boss, sumigaw din kayo dyan na ituloy na yung impeachment. Kasi pondo din natin yun. Pera din natin yun. Di ba? Na gustong malaman ng taong bayan kung ano ang nangyari talaga doon. Boss, sigaw naman tayo. No, imbestigahan na yung impeachment. Ituloy na yung impeachment. Di po ba, mga kababayan? Bakit pagdating doon sa impeachment na pera din po ng taong bayan na merong mga resibo, merong mga nagsasabi na nakatanggap po kami ng 25 to 50,000 pesos per month, merong sa staff ni Sara Duterte na sinasabi na sila chika ang pumipick up ng pera ng bayan, bakit ayaw natin tuloy yon? Di ba? Pera din po ng bayan nyo, sir. Kaya dapat lang na gawing bukas sa taong bayan ang mga investigasyon. Hindi. Ako, mas naniniwala ho ako, mga kababayan, ngayon. Dati ako, nakikisali ako doon sa sinasabi na, buksan yan para malaman, makita ng taong bayan. Ngayon, ang style kasi pala, nung sila Marcoleta, pagka binubuksan, pag sinisilip nila, pag nalalaman nila, bigla silang nagpapasok ng mga mala or ligotesa na mga witness. Guguluhin lang po. Guguluhin lang po, mga bossing. Sige, sino ang naniniwala dito na yung orligotesa ay legit na witness? Wala. Unless kung INC ka, baka naniniwala ka kay orligotesa. Kasi nga, sinabi ni Marcoleta na yun lang daw po ang katiwa-tiwala at yun lang daw po ang pinaka magaling na witness nila. Si Gutesa daw po. Kaya ang ating pagtitipong ito ay isang mapayapang panawagan. O bakit nyo naman po kasi pinapaalis yung mga kapulisan kung mapayapang panawagan yan? Yung pulis po, no? Yun, yung malapit sa stage. Yung pulis po, makakapagpanatili po ng kapayapaan yun. Pag may nanggulo sa rally ninyo, sir, nandyan po agad yung kapulisan o stop yung gulo, di ba? Kung ako magpaparally, mga kababayan, ha? Kung ako magpaparally, sige, ganito. No, rally tayo. Humingi tayo ng permit sa gobyerno, humingi tayo ng permit sa munisipyo ng Maynila. Binigyan tayo. Sasabihin ko pa kay Boss Isko, kay Mayor Yorme. Baka naman pwede. Padalhan, bigyan mo kami ng madaming kapulisan para mapanatili yung kapayapaan doon sa rally. Para kung kami ay guluhin ng iba, eto may mga pulis, di ba? Pero sa kanila, hindi. Sinigawan, pinagalitan yung mga kapulisan. Na marinig, madama ng mga nasa kapangyarihan ang tinig ng sambayanan. Di ba kaya nga may mga investigasyon na, kaya nga may ICI na din, boss? O baka gusto nyo lang makaporma sila Marcoleta. Baka gusto nyo lang makaporma sila Marcoleta. O baka kayo din, gusto nyo din, no? Bagay, tingin ko, totoo. Gusto ng INC na ang mga diskaya ay maging maging witness. No? Witness protection. Sumailalim. Tingin ko naniniwala ang INC na hindi guilty o hindi most guilty ang mga Gutesa, ang mga diskaya, no? Hindi, pinayagan nila na sabihin ni Marcoleta, yun. Pagkahaba-haba ho, kanina nga, di ba, hindi na natin tinapos, hindi na natin tinuloy, dahil pagkahaba-haba ho, mga kababayan, puro po politika yung binabanggit ni Marcoleta. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, magkano kaya bayad dyan sa pinuno ng INC para mag-rally? Hindi ko ho alam eh. Tuloy. Ipakita ang totoo. Ilantad ang katiwalian. Totoo, sir. Tama. No, tama po kayo. Pero bakit po doon sa impeachment? Kumontra kayo. Hindi nyo sinabing kontra kayo.